dapat kang mag-prepare ng matindi. Alam mo saan yung madali. No? So, pag natapos natin itong course na to, at kayo ay nakapag-apply na, nakapag-start na as bilingual, balikan nyo from the very beginning. Tapos, wag nyong lulubayan yung topic hanggang ma-master nyo siya. O kaya, kung gusto mo, balikan mo ng mabilisan, review, tapos balikan mo ulit for the third time, masteral na. No? Kasi ang review yung ginagawa nung iba, aaralin ko itong nouns, adjectives, pronouns. Papasadahan niya lang. Babasa, okay. So, di ba ganun lang? Tapos punta na siya sa susunod na topic. Yun ang review, talagang view lang. After mong i-view, punta ka na sa susunod. Hindi yun pinaka-effective. Okay din yun, but I guess that's not the most effective way to really review a topic. When we say review, tapos mo na, no? Ang ginagawa ko kasing style, guys, baka pulot din kayo ng topic. Weekend, tapos kinabukasan ni Lunes, Martes, etc. Pinaplano ko na ngayon yung gagawin ko for the following week. No? Para pagdating ng week na yon, hindi na ako mag-iisip. Gagawin ko na kung ano yung plinano ko. Kasi I'm going to be thinking of other things that week. I'll be thinking of work, I'll be thinking of my kids, etc. So during the weekend, pag tahimik na, tulog na lahat ng tao, doon ako gising. Tapos pinaplano ko na yung gagawin ko. May calendar pa ako niyan eh. Minsan ginagawa ko pang wallpaper sa cellphone eh. Lunes, I'm going to review this topic. Tapos, susulat ko na yung mga activities na gagawin ko dyan. So, buong Lunes yun lang, walang iba. Re-reviewin ko yung conjugation ng regular verbs. Ayun, review. After ng review, magko-conjugate ako ng mga 13 verbs. 10 AR, 10 ER, 10 IR. Pagkatapos, gagawa ako ng tigsa 10 sentences. 10 sa AR verb, 10 sa ER, 10 sa IR. Yan. So, ganon. So, I'll most probably spend pero putol-putol, hindi naman isang upuan mo 3 oras ka nakaupo, hindi naman ganon. No, yung first hour, aral muna, review. Tapos pahinga. No, alaga ng bata, ng ganito, laba, luto. Maya-maya hapon, pagkatapos kumain, ito na, exercises na. Tapos maya-maya konti, after na magpatulog ng mga bata, ito naman, sentences. Ganon ko siya ginagawa. Baka kapulutan nyo din ng kung uubra din, kung ganon din ang setup ninyo. Otherwise, kung ano yung uubra sa inyo na paraan ng pagre-review, yun ang gawin ninyo. No, pinaplano ko na yun, nakakalendar pa yun. Naku, maniwala ka. Tapos, gagawin kong picture, screenshot ko. Magiging picture na yun pag in-screenshot mo eh. Tapos, paste mo sa Paint. Pindutin mo yung print screen sa keyboard. Kung ano yung nasa screen mo, makakopy yun, tapos i-paste mo, Ctrl-V sa Paint. At kung paste yun doon, tapos i-cut mo na lang para makuha mo yung talagang pinaka-picture. Tapos yun, nilalagay ko pa yan sa cellphone, sa gallery. Ano nga gagawin ko ngayong Martes? Ando na. Ngayong Miyerkules, ano nga gagawin? Manonood nga pala ako ng Spanish movie. Kinawebesan na. Anong gagawin ko? Reading exercises pala ako nito. Mga ganon. So, nakakamada na. So, habang nagtatrabaho ka na as bilingual, continuously you are improving your skill. Kasi hindi naman, siguro kung talagang genius, which is meron naman talagang ganon, no? Pero rare. Pero pagka-average lang naman, kagaya ng marami sa atin, siguro pagka-graduate natin, hindi pa tayo talagang sobrang galing eh. No? Kailangan mo pang aral pa ulit, aral continuously, hanggang yung talagang okay na okay ka na. Kasi that's our bread and butter eh. No? Hindi pwedeng dadating ka dun sa punto na mapupulaan ka nung iba na
ba yan? Di naman pala masyadong magaling. Ang laki-laki ng ano. Minsan pa ang magaganon sa'yo yung TL o kaya kung sino man. No? So don't give them that chance. Magpakaano ka. Tsaka kung halimbawa, ito technique guys halimbawa hindi ka pa magaling. No? Hindi ka pa magaling, alam mo meron ka pang mga blemishes, mga kung ano pang mga improvements. Daanin mo naman sa bait ng ugali para wag kang pintasan. No? Galingan mo naman sa pakikisama. Di ba? Para wala silang masabi. Alam mo, hindi ka pa masyadong magaling sa Spanish. Galingan mo sa pakikisama. Pagka may pera kang sobra, bumili ko ng Starbucks once a month, twice a month. Naalala kita Di ba, no? Kahit na meron kang mga konting palpak, mga kaya ba yung QA? Di ba? Ganon. For the meantime, pwede ka pa magaling. Pero pagka magaling ka na, wala kayo. Di ba? Wala nang masasabi sa'yo. Pero syempre, mabait ka pa din. Huwag kang yayabang kahit na magaling ka na. No? So, yan. Ang punto lang natin ay mas madadalian yung mga may background sa Spanish. Lalo na yung mga ganitong topic when it comes to subjunctive. Andiyan ka na ba, Madam Michelle? Yes po. Sorry po. Ayan. Hindi. Yung ang tinatanong lang natin, napag-aralan mo na ba ito before, tong subjunctive? Wala. Napuputol. Alin na napuputol, Madam? Yung akin, yung audio ko? Feeling ko po yung amin, internet. Ayan. Sige. So, tuloy na natin ito. So, kahapon, subjunctive mood. Again, na-discuss na natin yung iba't ibang klase ng tenses and moods. No? Meron tayong indicative mood, imperative mood, interrogative mood sa English, sa Spanish wala naman yan. Subjunctive mood. No? Pagka indicative mood, yan yung mode na magsasalita ka ng sentence ng verb na pasalaysay. No? Walang halong kundi plain and simple. That's the term. Plain and simple, giving out fact, information. No, yun lang. That's plain and simple. Kagaya ng the boy is running. Plain and simple. You're simply giving out an information that the boy is doing something. The boy is running. My mother prepares my breakfast every day. Plain and simple. Sinasabi mo lang na ang iyong ina, inihahanda ang iyong breakfast every morning. Now, my family is one big happy family. You're just giving out an information. So yun ay indicative mood. You simply want to imply, to indicate something. Ang imperative mood naman, yan naman yung mood ng sentence mo na nag-uutos ka naman. No, kumbaga, pagka narinig yun nung kausap mo, naka-condition siya na meron siyang gagawin. No, yun yung imperative mood. Ang subjunctive mood naman, guys, yan naman din yung parang similar sa indicative. You're giving out an information, kaya lang may kahalo. May halong doubt, may halong emotion, may halong uncertainty, may halong hopes and desires, recommendation, etc. So hindi siya plain and simple. Meron siyang kahalo. Yun ang subjunctive mood. Ngayon, kagaya nung itinuro natin sa inyo kahapon, ang indicative, at ang indicative at ang subjunctive, meron silang, we can say, similarity. No? So kung sa indicative merong present tense, present perfect,
past tense, past perfect, future tense, ano pa ba? Ayan. Ang subjunctive, meron din siya niyan. Yan. Kaya ngayon medyo mag-iiba yung ating pananaw, no? Pagka sinabi na nating present tense, meron palang present tense indicative o present tense subjunctive, no? Pagka sinabi nating present perfect, yung mga may have, I have done this, I have done that. Ano ba? Present perfect indicative o present perfect subjunctive, no? Past tense, is it past tense indicative o past tense subjunctive? No, kumbaga parang itong subjunctive, meron din siya kung anong, more or less kung ano meron yung indicative, meron din siya. Kumbaga ibang version lang, no? Meron yin, meron yang. No, meron siya nun. Kung ano yung mga meron dito sa kabila, meron din siya. No? So, paano mo ngayon malalaman? Halimbawa, parehong present tense. Paano mo malalaman present tense indicative o present tense subjunctive? Kasi baka mamaya nagsasalita tayo, lalo na yung mga nagsasalita ka ng impromptu. No, diyan prone yung pagkakamali eh. Akala mo indicative pa, subjunctive ka na pala dapat or vice versa. So, paano natin malalaman kung tayo ay dapat nang gumamit ng subjunctive o indicative pa din? Unang-una, pag gagamit ka ng subjunctive, uunahin natin yung conjugation. Paano natin i-conjugate ang verb sa subjunctive mood niya, subjunctive form? Halimbawa, AR verb yan. Paano mo i-conjugate ang isang AR verb into subjunctive? So, ang kanyang set of endings ay ang mga sumusunod. So, pag AR verb pala, ito yung kanyang set of endings, no? Kaya pag kinonjugate mo yung star, using this set of endings, ang kalalabasan niya ay este, estes, este, estemos, estes, esten. Yan. Imbis na yung kagaya nung pagka naman present tense indicative, ang labas naman yan, estoy, estas, está, may tilde din. Estamos, estáis, están. So ganito guys bago tayo mag-continue. So kanina nakita natin yung comparison, no? Balik lang natin saglit Yan, imbis na yung kagaya nung paano mo ngayon malalaman. So merong iba't ibang mood o mode sa Spanish. Pinakita na natin nung umpisa, merong imperative mood, merong indicative mood, merong subjunctive mood. So again, pagka ikaw ay nagsasalita, may iba't ibang modo tayo pagka nagsasalita kumbaga may mode, no? Pagka magsasalita ka at ang pagsasalita mo ay nagsasalaysay ka lang, nagbibigay ka lang ng impormasyon, walang halong kung ano, basta nagsasalaysay ka lang, nagbibigay ka lang ng impormasyon, ang pagkain ay masarap, ang ganito ay delikado, ang bata ay naglalakad, ang aking tatay ay nagtatrabaho. Nagbibigay ka lang ng ganong impormasyon, ang tawag po dun ay indicative mood, because simplemente you want to indicate something, you want to give out information, indicative yon. Ngayon naman, pagka nagsasalita ka naman, nag-uutos ka naman, hindi ka naman nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ka naman ng utos, imperative mood naman yon. No? Ngayon, subjunctive mood naman guys, iba rin naman ito. Ito naman yung mode ng pagsasalita mo na merong kang kahalong
uncertainty, may halong emotion, etc., etc., which is mamaya makikita natin. No? So, pinapakita lang natin, guys, na merong basikamente tatlong mode sa Spanish pagka nagsasalita ka. Meron kang pagsasalita na pautos, imperative, meron kang pagsasalita na pasalaysay, indicative, meron kang pagsasalita na emosyonal, may halong duda, may halong hindi kasiguraduhan. Ang tawag doon, guys, medyo komplikado siya, no? Yun yung tinatawag natin na subjunctive mode, which we will explain later. We will explain it further. No? Ngayon, kaya tayo may dalawang comparison. Yung dalawang yan kasi ang magka-counterpart indicative at saka subjunctive. No? Indicative, pagka nagsasalaysay ka lang, hindi ka nag-uutos dyan, ha? Nagsasalaysay ka lang. Nagsasalaysay ka ng mga action na nangyayari sa present tense. Nagsasalaysay ka ng mga action na nangyayari sa present perfect, sa past tense, past perfect, future, future perfect. Pasalaysay yan lahat. Walang pautos dyan. Iba yun Imperative yun. Lahat itong pautos or patanong. Indicative yun. So, present tense, indicative, pasalaysay. Paano naman pagka nagsasalita ka, hindi naman pasalaysay? No? Nagsasalita ka ng present tense action, pero may halong emosyonal, may halong duda, pero present tense din. Dito ka ngayon sa present tense subjunctive. No? Kaya kung halimbawa, ang gagamitin mong verb, etong estar. Esta is están. Yan. No? So, yung verb na estar, pagka sinabing present tense, guys, meron siyang dalawang mukha. No? May dalawang side siya. Yung side niya na indicative at yung side niya na subjunctive. Kung gagamitin mo yung verb na estar at nagsasalaysay ka lang naman, na wala namang halong kung ano, basta nagsasalaysay ka lang, sabi mo, yo estoy enfermo. I am sick. Nagbibigay ka lang ng impormasyon, nagsasalaysay ka lang. Then, ito ang gagamitin mong conjugation ng estar, yung indicative version. No? Kasi dalawang version yan Parehong present tense to, guys, ha? Parehong present tense ito. Meron lang siyang dalawang version, which is hindi natin pinag-aralan nung nakaraan kasi this is an advanced topic. This is a higher degree topic. Kaya ngayon lang natin ito pinag-aaralan. No, ngayon mo lang malalaman, more or less, na yung palang verb na estar, meron palang dalawang mukha, meron palang dalawang side. Di ba, no? Parang yung coin, may dalawang side. Akala natin isa lang Pagka present tense, ito lang. Hindi pala. Dalawa pala ang side niyan. Meron pala siyang subjunctive side, meron pala siyang indicative side. Siya rin yan Magkaiba lang nung side niya. No? Kumbaga ito yung side niya na mabait. No? Ito yung side niya na masungit. Siya din yan Di ba, no? Wait lang, guys, ha? Okay? So, siya din yan. Magkaiba lang ng side, no? Parang ikaw minsan, merong iba sa atin pagka ang kanyang ugali,